Nasa probinsya na tayo ng Aurora, Brad. Yun, welcome to Aurora Province. Huwag kang matakot, nandito lang ako sa likod mo eh. Sa harap na ako natatakot eh. Sige. Sa braso. Ikaw mo, Brad, gusto mo mag-relax? Oo, sige, tara. Ito pala yung relax. Isang magandang araw pong muli sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating panibagong motorcycle adventure. Siyempre, kasama pa din natin si Brad. Hello. Yan. So ang oras po natin ngayon ay 12:36 ng tanghali. Ngayon pa lang kami babiyahe ni Brad. Tanghalin tapat. Dahil po sa inintay pa natin si Brad na matapos yung kanyang trabaho, kaya po tanghali na kami aalis ni Brad. At siyempre dahil gusto ko siyang kasama, inintay natin siya. Thank you ah. So ang destination po namin ni Brad ngayon ay sa bayan po ng Dilasag, sa probinsya po ng Aurora. Malayo-layong paglalakbay ang aming gagawin. So ayon dito sa ating Google Maps, nababiyahe tayo ng 7 oras. Ganon kalayo. Sa horror na naman mamaya, abutin tayong gabi. Siguradong gabi na tayong aabutin doon. Ikaw mamaya pag madilim. Sa 7 oras na biyahe na gagawin natin, posible na 7, 8, 9 ang dating natin ng Dilasag Aurora. Dahil nga po tayo ay magbablog, magpapalipad tayo ng drone. At syempre meron din tayong gagawin ng mga stopover. So good luck sa amin ni Brad. Good luck. Ano Brad? Ready ka na? Oo. Let's go! Tara, bira. Isa pa po sa magpapabagal ng biyahe namin ni Brad ay yung mga traffic po na dadaanan natin sa mga bayan-bayan. Yan, nandito pa lang tayo sa Baliwag, Bulacan. Yan, nakaka-encounter na tayo ng traffic. Okay, papasok na tayo ng Nueva Ecija ulit. Yan, arko ng Nueva Ecija. Alright. Alright, okay ka lang? Okay na okay. Nandito na tayo sa Fuel Star. Alright. Santa Rosa, Nueva Ecija na ulit tayo. So gaya nung ginawa naming ride sa Dingalan, ihinto rin tayo dito. Yan, pahinga muna. So andito na nga po tayo sa Fuel Star, dito po sa Santa Rosa, Nueva Ecija. So dalawa rin po yung ruta na pwede nyo daanan kapag po kayo pupunta ng Dilasag Aurora. So pwede kayong dumaan dito sa bypass ng Santa Rosa patungo po sa Bungabon hanggang matagos nyo po ang Baler Aurora. Pero tayo po ay dadaan ng Pantabangan Nueva Ecija, kaya tayo ay dediretso dito sa papuntang Cabanatuan hanggang sa marating po natin ang Pantabangan Nueva Ecija. So ayun dito sa ating Google Maps, mula dito sa Santa Rosa, Nueva Ecija hanggang Dilasag Aurora ay magbabiyahe pa tayo ng 5 hours and 22 minutes. So bali 251 kilometers pa. Sobrang layo pa nito. So ito po yung way na papunta po ng Pantabangan Nueva Ecija. Okay. Welcome to Cabanatuan City. Okay. Kanan tayo, Brad. Yan. Papunta na tayo ng Pantabangan. So pag diretso nyo yan, yun yung papuntang Nueva Vizcaya. So dahil tayo ay pupunta ng Pantabangan, papuntang Dilasag Aurora, kailangan natin kumanan dito. Gantong oras talaga eh. Oo. Layo-layo pa yung biyahe natin. Kaya taste na. Makakarating din tayo sa
sa mga mountain pass sa may parte ng Pantabangan. Masarap ng mag-ride doon. Kaliwa dito, Brad. Ayan, left tayo dito. 17 kilometers, nasa Pantabangan na tayo. Brad, ingat ka na dyan ha. Simula na yan ang matutulis ng mga kurbadahan dito. Yan o. Hanggang ano na to, Pantabangan. Marating natin ang Baler. Marami na tayong kurbadang dadaanan dito. Dito pa lang sa parte ng Rizal, Nueva Ecija. Brad, ito na yung Pantabangan. Yun. Welcome to Pantabangan, Nueva Ecija. Okay. Ay, Chinese na pala dito eh. Oo, ito bago lang to. Dati nung nakadaan ako dito, wala pang ganito. Ngayon, welcome to Pantabangan. Ganda na tanawin, Brad, oh. Oo. Ito yung ano, dinaanan natin dati. Yung magandang spot, malawak na bukid, tapos may mga kabundukan na nakapalibot. Pagkatapos ng matraffic saka mainit na lugar, dito naman tayo sa fresh air. Oo. Nakakalangap na tayo ng sariwang hangin dito sa kabundukan ng Pantabangan. Wow. Namiss ko yung tanawin dito, Brad, oh. Saka yung mga kalsada. Ang ganda dito eh. Nature, oh. Dito pa lang sa pinakabungad ng Pantabangan, mai-enjoy nyo na yung rides nyo dito. Dahil nga, tingnan nyo naman, oh, yung tanawin. Plus mo pa yung mga kalsada na asfalto na talagang magpapasaya ng rides ninyo. Pagkatapos ng matraffic at mausok na biyahe namin ni Brad, at ngayon nakakalangap na tayo ng sariwang hangin dito sa Pantabangan. Ano, Brad? Malamig na. Oo. Nag-enjoy na tayo sa rides natin kanina. Grabe yung init, no? Sobra. Saka yung polusyon. Andito na po tayo sa kalsadahan ng Pantabangan, Basal, Canili, Baler Road. Ito na yung binabaybay natin. Dumadaan na tayo sa mas mga kurbadahan na kalsada dito. Uphill, downhill, oh. Time check, mag-alas 5 na po ng hapon. Ang lamig dito sa parte ng Pantabangan. Dahil dito sa gilid makikita natin yung Pantabangan Lake. Isa po yan sa sikat na pasyalan dito sa Pantabangan. May dadaanan tayo dito mas matarik, Brad, eh. Oh, yan, mababasa mo, reduce speed. Malapit na yata tayo. Oh, meron dyan, meron dyan. Ay, re. Ito yung ano, accident prone area dito, eh. Parang dumadaan sa ano, bituang manok ng Atinmonan. Oh, lalim. Uy. Sarap. Yun. So meron tayong dadaanan dito na maliit na parte lang ng Nueva Vizcaya. Pag tayo ay dumadaan dito sa Pantabangan, Canili, Basal, Baler Road, grabe yung tanawin dito. Tapos dito sa kabila yung meron silang rice terraces.
Nasa probinsya na tayo ng Aurora, Brad. Yun, welcome to Aurora Province. Okay, dito na tayo sa Maria Aurora. Dadaanan natin dito yung kilala na spot dito, yung Canili Dam. Kilalang kilala yan ng mga motorista at turista na dumadaan dito. Humihinto sila para magpa-picture. Maligayang pagdating sa bayan ng Maria Aurora. Yon. May kainan doon, no? May mga kainan na dito. Oo. Yan. May mga kainan na dito ngayon, no? Yan. We love Maria Aurora. So ito yung Canili Dam. Makikita ninyo dito habang dumadaan kayo yung naggagandahan na tanawin, yung mga kabundukan dito sa Aurora. Mas makikita ninyo yung pinaka Canili Dam. So bigayan dito kapag dadaan kayo. So pag nauna yung mga nakasalubong ninyo, stop muna kayo para paraanin sila. Then hintayin nyo lang yung pagkakataon na pwede na rin kayong dumaan. So sa ngayon marami tayong nakakasalubong, kaya tatabi muna tayo. Ngayon lang ako nakadaan dito sa Canili Dam ng nag-aagaw ang dilim at liwanag. Kaya mas ma-appreciate mo yung ganda habang lumulubog yung araw. Yan, mas palit ng palit yung daan. Yun, buti nauna tayo sa kanila. Nakadaan tayo kaagad. Kaya pala dito, mabilis eh. Oo. Kaya nga inawanan mo ako. Pag huminto ko, matrap ka pa sa gitna. Alright, welcome to Aurora. Okay. Time check, 5:24 ng hapon. Ayan na, inabot na talaga tayo ng dilim. At nandito na tayo sa parte ng probinsya ng Aurora. So mahabang mountain pass yung dadaan na namin ni Brad patungo sa Dilasag. Naghahalo ang mga kabundukan at coastal road. Kaso gabi na tayo makakadaan doon, kaya hindi na natin makikita. At kailangan na din naming bilisan ni Brad para hindi kami masyadong gabihin sa biyahe. 12:30 tayo umalis kanina. 5:30 na pala. 5 hours na tayong nagbabiyahe. Ayun, 5 oras na kami nagmumotor ni Brad mula po sa Pulilan, Bulacan hanggang dito po sa Maria Aurora. So mula dito sa Maria Aurora, magbabiyahe pa tayo siguro, Brad, ng mga kulang 3 oras, mga ganon. At inabot na nga kami ng gabi sa aming mahabang biyahe. Nagsimula na ding buhusan kami ng malakas na ulan na siyang mas nagpapahirap sa ginagawa naming paglalakbay patungo sa Dilasag, Aurora. Kaya panandilian kaming huminto upang magsuot ng kapote. Di kami pwedeng magpatila pa ng ulan dahil malayo-layo pa ang aming destinasyon. Sa mga ganitong pagkakataon, nadadaan tayo ng madilim sa mga delikadong daan. Naghahalo ang kaba, takot, dahil maraming pwedeng mangyari. Pwede tayong masiraan, maaksidente, at pwede ring maka-encounter ng mga tao na pwede tayong gawan ng masama. Pero sa kabila ng pangamba, mas pinipili namin na maging masaya at i-enjoy na lang ang aming ginagawang pagmamotor. Sa wakas at huminto na rin yung ulan, hindi na kami masyadong nahihirapan na magmotor. Kaya pinili namin ni Brad na dito dumaan sa ruta ng Pantabangan to Baler hanggang makarating tayo ng Dilasag. Dahil dito sa Pantabangan, masasabi ko na mas maayos dumaan dito. Kahit na kurbada rin yung dadaanan ninyo, medyo may katarikan. Ang kagandahan po, marami na kayong bahay na makikita rito. At marami din mga motorista na pwede ninyong makasabayan. Kumpara sa Bungabon hanggang Baler, talagang delikado ron. Bukod sa mga kalsada na kurbada, halos wala nga po kayo makakasalubong doon kapag
inabutan kayo ng dilim. At wala ding masyadong bahay na madadaanan. Kaya po kung kayo ay nagpaplano na pupunta ng Baler, or kung kayo po ay pupunta sa pinakadulong bayan ng Aurora, ang Dilasag, at kung kayo po ay magagaling ng Manila, pwede po kayong dumaan dito sa Pantabangan. And kung pabalik na kayo at maliwanag pa, yan, pwede kayong dumaan ng Bungabon para ma-experience nyo din yung ganda ng kalsadahan doon, yung mga malulupit na mga kurbada ng Bungabon Baler Road. Brad, ito na ba yung ano, yung coastal road ng Dipakulaw? Oo, ito na yun. Kaso nakarating tayo ng 6:48 kaya hindi natin makakita. Tayo makita. Pero ano, narinig may dagat. Ayun yung the best doon. Yung naririnig natin, yung tunog ng karagatan. Ang ganda pa naman dito, no? Yung spot na to. Oo, sa araw. Tuwing dumadaan tayo dito, hindi pa pwedeng hindi tayo hinto. Kaso ngayon puro dilim na lang yung nakikita natin. Ayun o, yung alon. Oo. Konti lang. Amoy na natin ang karagatan, Brad. Kaya nga. Sayang lang kasi late na tayo ng alis ng Bulacan, kaya hindi natin nakita eh. Ayun o. Malakas yung alon. Lakas ng alon. Di pa Kulaw, ano to, rock formation. Ganda rito. Okay, tara, bira na tayo. Okay. Okay. Brad, ingat ha. Sige. Sobrang tatarik na ng mga dinadaanan natin. Sobrang dilim pa. Sige. Yan o. Kaya kailangan kapag kayo dadaan dito at inabot kayo ng ganitong dilim na, siguraduhin ninyo na meron kayong malakas na ilaw. Dahil yung mga blind spot, kapag ka-stuck lang po yung ilaw ninyo, pahirapan pong lumiko. Ayan o. Yan, susubukan namin ni Brad na patayin yung aming mga ilaw para makita ninyo kung gaano kadilim dito sa dinadaanan namin. Brad, tanggalin mo yung ilaw mo, Brad. Yan, ganyan kadilim yung dinadaanan namin dito. Kaya kung stuck lang yung ilaw ninyo, sobrang hirap baybayin yung kalsada na to. Brad, pwede na buksan? Okay, sige, buksan mo na. Yun. Kaya napalaking tulong po na meron kayong malakas na ilaw kapag kayo ay bumabiyahe. Uy, daming locals dito sa gilid, Brad. Kita mo? May signal siguro dito. Oo. Nagulat ako, Brad. Akala ko kung ano yun. Alam mo, sobrang dilim, makakakita ka ng napakaraming tao dito sa gilid. Dahil nga walang signal dito, so yun yung pwesto siguro na nakakagamit sila ng social media. Baka nanonood ng vlog mo. Nagulat ako. Mauna ka, Brad, mauna ka. Para nakikita kita. Sure ka ba? Oo. Huwag kang matakot, nandito lang ako sa likod mo eh. Sa harap na ako natatakot eh. Dito lang ako. Wala namang mumu dyan. White lady lang. Yan. Yan, tarik nyan, Brad. Basic yan. Oo, talaga naman ah. Bago kayo makarating ng Dinadjawan, ito, dadaan kayo sa mga ganitong klaseng kondisyon ng kalsada rito. Parang roller coaster, Brad, no? Yeah. Umaalon-alon na mga sikuhan. Bumagal daw. At makikita nyo dito, yan, bumagal, madalas ang aksidente dito. Marami kayong mababasang ganyan dito. At pinag-iingat ang mga motorista na bumabaybay sa kalsada na to dahil talagang delikado yung parte na to. Di ba mas malupit yung kalsada dun sa ano, bago mag-Dinalungan? Oo, paglagpas natin dito sa Dinadjawan, pag nakababa na tayo, aakyat ulit tayo. So yung paglabas natin ng Dinalungan, yun yung mas malupit na dadaanan natin. Paglabas ng Dinalungan? Oo. So ito na yung Dinadjawan. Nasa baba na tayo. Yaso.
daming aso. Yan, marami na kayong pwedeng hintuan dito. Kung gusto ninyo na dito kayo mag-stay sa Dinadjawan, yan, sunod-sunod na yung mga beach resorts na makikita nyo rito. Mamimili na lang kayo. Gugutom na ako, Brad. Kain muna tayo. Sige, dito na lang tayo kumain sa Dinadjawan kasi baka wala na tayong makainan sa Dilasag eh. Para sigurado tayo, hanap tayo dito. Yes. Diba may kinainan tayo dito dati? Oo, dyan yun sa... Yan, malapit ka na. May ihawan dyan eh. Ewan ko lang kung nag-iihaw pa. Ayun o. Ayun, yun, yung may ilaw. Daming ilaw. Ayan. Daming ilaw. Nalito pa ako sa ilaw. Yan tayo. Sarado na yata. Diba? Alright, kakain muna kami ni Brad. Tita Tess Tapsi and Restaurant. Yan, dito kami kumakain sa Dinadjawan. So, para sigurado, gutom na si Brad, kakain muna kami. Tara. Pagod na din. Hindi pa. Hindi ba ang kinga? Hindi pa ba? Tibay talaga. Gutom lang. Gutom lang, okay. Kain na tayo. Dito sa Tita Tess Tapsi and Restaurant. Dito po yan sa Dinadjawan, Dipakula, Aurora. Salamat, napakain din. Nabusog din. Libre. Nadali mo na naman ako dun. Siyempre, ayoko na gutom ka kasi pamakbak na naman tayo sa mas malupit na kalsada. Kaya tara, apurahin na natin at 8:20 na. Okay, let's go. 90 mo na yan, 90. Okay. Bira. At patuloy pa rin kami sa aming paglalakbay sa napakadilim at mapanganib na kalsadahan ng Baler Kasiguran Road. Di man namin nakikita ang mga tanawin ng kabundukan ng Sierra Madre at asol na tubig ng Karagatang Pasipiko. Ramdam naman namin ang lamig at lakas ng hangin ng kabundukan, kasabay ng tunog ng hampas ng karagatan sa dalampasigan. Ramdam na din namin ang pagod at antok sa layo ng aming nabiyahe mula pa sa Bulacan. Di rin namin magawang magmabilis na takbo gawa ng mas matarik na malabitukang kurbadang kalsadahan ang aming kasalukuyang dinadaanan. Yan, welcome to Barangay Abulig. Nandito na tayo sa Barangay Abulig. At kapag pala gabi kayo dumaan dito, talagang nakakahilo. Yan, kanina pa kami nagmumotor, ngayon pa lang kami nakasalubong. Ayan, dalawa. Alalay lang kami dahil maraming mga buhangin sa mismong pinakakurbada. Yeah. Bilog na bilog yung mga kurbada, tapos ang tataas. Okay, nakalagpas na tayo doon sa mga matatarik na kalsada. At ngayon, andito na tayo sa baba sa Dinalungan. Yan, may mga beach resort na din kayong pwedeng hintuan dito. Yan, maliwanag na dito. May mga kabahayan na tayong nakikita. Kasiguran, kaliwa, Dilasag. 53 kilometers pa yung biyahe natin. Malayo-layo pa to. Let's go. Welcome to Kasiguran. Yan, papasok na tayo sa bayan ng Kasiguran. Alright. Time check 9:28 PM. Nandito na tayo sa Kasiguran, Aurora. At nagsisimula ng umambon. So mga ilang minuto pa yung biyahe namin para marating ang Dilasag. Kailangan namin maghanap ng masisilungan dahil biglang lakas ng ulan dito sa Kasiguran. Kung kailan malapit na kami sa Dilasag, saka pa kami inabutan ng malakas na ulan. Dito tayo.
your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. Alright guys, good morning. Good morning, Dilasag, Aurora. Dito tayo natulog. Ang kubo na ating pinag-istayan for overnight. Ang binayaran natin dito is 1,500. Nandito nga pala tayo sa Highly Beach Resort dito po sa Dilasag, Aurora. Dito na kami inabutan ni Brad ng dilim. So okay din dito. Yan, pakita ko sa inyo. Ito yung mga motor namin ni Brad. Ito yung pinaka-signage nila na I love Highly Beach Resort. So ayan, madadaanan nyo lang yan along the way pag nandito na kayo sa Dilasag, Aurora. Ito yung mga kubo na pwede ninyong tulugan dito. Ayan. Okay na okay dito. Tahimik. Sa ngayon, dalawa lang kami ni Brad ang andito. Okay din yung CR dito, malinis. At mababait yung mga staff dito sa Highly Beach Resort. So puntahan na natin yung dagat dito. Ayun si Brad sa kubo. Pinagpasdan ang ganda ng karagatan dito. At pinakikinggan yung magandang tunog ng alon ng karagatan. Brad, tara, punta tayo doon. Alright, Dilasag, Aurora. Wow, namiss ko ang kagandahan ng karagatan dito. Grabe, napakapayapa ng lugar na to. Ngayon ay Sunday. Wala kaming nakikita na kahit isang turista dito sa karagatan ng Dilasag. Ano ba, nag-enjoy ka ba? Good morning. Grabe yung inabot namin kagabi. Kung kailan malapit na kami dito sa Dilasag, saka pa kami binuhusan ng malakas na ulan kaya hindi na ako nakapag-vlog. At yun, buti na lang safe tayo nakarating dito kahit na inabot tayo ng 10 oras ng gabi. Siguro magte-10 na kami nakarating ni Brad dito, no? Talagang sobrang pagod namin. Naglinis na lang kami ng katawan, tapos hindi na kami kumain. Talagang rekta tulog na kami dalawa nito para i-ready yung katawan namin sa adventure natin ngayon. So ayan, ito yung karagatan ng Dilasag. Dito yan sa Highly Beach Resort. Makikita ninyo dito yung magandang karagatan ng Pacific Ocean. So ang kagandahan dito, kalmado lang yung tubig. Ayan. Gusto mo nang maligo? Ligo-ligo ka na? Pupunta muna tayo sa Parang Hills. Yan oh, si Brad naglalakad na doon sa dagat. Ang babaw lang oh. Yung nakakaligo dito mas mababaw. Oo. Sa banda ron siguro. Nakakahihi ka lang dito. Ganyan lang kababaw yung nilalakaran natin. Pero doon ang lakas ng alon, no? Hindi advisable sa mga bata na pupunta sa gabi doon dahil talagang may kalakasan ng alon. Dito lang tayo pwedeng mag-stay para maligo. O nga pala guys, dito sa Dilasag, pwede nyo rin puntahan. Gagawin lang kayo ng konti sa Kasapsapan, sa Kasiguran, dito sa Bandaron. Diyan makikita ang Kasiguran, yung sikat na karagatan dyan, yung Kasapsapan Beach. Doon napaka-solid nung kulay ng buhangin doon, white sand. Ang ganda rin ng tanawin doon na nakapalibot doon sa karagatan. So sa ngayon, naglalakad-lakad lang kami ni Brad dito. Lumalanghap ng sariwang hangin. Hangin na nanggagaling sa karagatan. Ito yung parte ng karagatan dito sa Dilasag na malakas talaga yung alon. So napakadelikado na ito. Brad, lakas! Yun na! Lakas! Sobrang lakas ng alon. Maabot dito sa bato.
Yung alon dito parang nasa La Union, ganon. Pwede kang mag-surf. Ito yung unang pagkakataon na nakarating si Brad ng Dilasag, kaya bumalik ako dito kasi request niya na makarating din dito habang tayo ay hindi pa bumabiyahe ng malayo dahil nga tayo ay pupunta ng Mindanao. Babalik na kami ni Brad sa Kubo dito sa Highly Beach Resort. Dahil ang kagandahan, pwede kayong magpaluto dito ng pagkain. Ang pinaluto namin ni Brad ay langgonisa at itlog. Yan, yun yung aming breakfast. Maliligo na kami. And then yun, start tayo ng adventure dito sa Dilasag. At dadaling ko si sa Parang Hills, Malabatanes na ganda ng Parang Hills. Alright. Parang hills. Parang Hills. Parang lang. Hindi, hills talaga yan. Tara, ako na tayo. Gugutom na ako. We're in this together now. Hihilo na ako, Brad. Yun. Yun ang umaga, pagising namin, sunrise pa lang, nagpatimpla na kami ng kape dito. Tapos naupo kami dito sa beach para pagmasdan yung karagatan. Yun naman yung best part dito pagising mo ng umaga kapag nasa karagatan ka. Talagang kailangan magkape ka sa harap ng karagatan. Yung paborito namin ni Brad, no? Oo, kape. Alright, let's go. Kain na tayo. Give you my everything. Even if we're falling down. Even if we're falling down. Sarap ng simoy ng hangin na dadampi sa mukha mo habang kumakain ka. Pinagmamasdan mo yung magandang kulay ng tubig ng karagatan dito sa Dilasag. At the same time, nai-enjoy mo yung pagkain mo dito, yung almusal mo. Yan. Langgonisa, sunny side up egg, kamatis at sinangag. What's the point of living without you? At patungo na kami ni Brad ngayon sa Parang Hills. Ito yung spot dito sa Dilasag na maraming nagsasabi na ito ay Malabatanes ang ganda. So Brad, meron tayong konting gagawin na magmomotor sa off-road. So ready ka na ba? Game. Game na. Okay, let's go. Tara. Brad, tinan mo naman ang coastal dito, oh. Ganda. Asul na asul. Grabe, no? Ganda. Lakas na alon. Napakalupit ng tanawin dito sa Dilasag, na siya namang dahilan na babalik-balikan mo itong malaparaisong bahayan na to dito sa Aurora. Ito yung Janao Beach Club and Resort. Yan. Diyan tayo unang nakapunta nung ating unang pag-explore dito sa Dilasag. At okay din dyan, maganda rin yung beach resort nila dyan. So kung gusto ninyo ng budget meal, doon tayo sa Highly Beach Resort. At kung gusto niyo naman ng talagang air condition, maganda na mga room, maganda yung mga facilities, kompleto, dyan sa Janao Beach Club and Resort. Highly recommended din yan. Ganda ng mga puno ng nyug dito, Brad, oh. Oo, sarap sa mata. Probinsyang probinsya. Oo naman. Namiss mo yung probinsya nyo? Siyempre. Ay. Namiss ko yung umakyat sa sa puno ng nyug. Marunong pala umakit ng puno ng nyog. Siyempre. Sige, subukan mo nga mamaya. Kuha mo ang buko. Yung nahulog, sige. Yan yung masarap tambayan, yung sa ilalim ng puno. The best. Tapos beach view, ay Oh. ganda. Wow. Ganda. Yung mga tulay dito, yung tanawin. Pwede kang huminto dito para magpa-picture, no Brad? Oo, pwede ka na tumambay dyan. Mainit nga lang. Yun lang. Kailangan, tiyempo ka ng malamigang panahon, umaga or hapon. Oo. Copra, Brad, oh.
Ah, ito pala yung copra. Yan ang tinatawag na copra. Yan pala yung mabango, no? Naaamoy pagka ano, yung mga ganitong lugar na maraming nyog. Sa parte ng Bicol, naaamoy mo yung parang amoy langis. Nagaganyan din ako dati. Sa probinsya nyo sa Negros? Oo. Ah. Tapos pag madaling araw, nangingisda naman. Wow. Fisherwoman ka pala dati. Oo. Tsaka monkey girl. Monkey girl. Sa puno ng nyog. Totoo yun, umakit ako ng puno ng nyog dati. Mamaya nga, pakitaan mo ako. Basta meron tapakan yung tinabas na gano'n. Kuha mo ako ng isa. Sarap kaya ng ano dito, ng buko, ng coconut water dito, sarap. Meron dito nun? Oh, yung sabaw ng buko. Parang ginugood time mo lang yata ako. Hindi mo alam yung coconut water Hindi ka marunong English bakit kasi. Tagalog lang alam ko. Sige na, go. Ito na, may signal na tayo. Coconut water. Ito Brad, kaliwa o kanan? Kanan. Kanan. Kanan nga ba ito? Sige, diretso lang tayo. Ang late nung hina ng signal kasi dito Pero sa pagkakatanda ako, dito yata So kung mali, balik na lang tayo. Natikot lang. Oo, sige. Tutuntun din natin yan. Ayun, nagano na yung ways natin. Dire-diretso lang yan. Tama, dahil dati dinaanan ko tong Dinyog High School. Okay. Sure na to, Brad? Okay, sige. Ayun, nakita ko na, Brad, yung pupuntahan natin. Ayun yung rolling hills na yun. Ito, kaliwa ka na. Kaliwa. Buhangin. Madalas ka. Alam mo naman. So sa mga followers and subscribers natin na gusto rin pupuntahan itong parang hills, sundan nyo lang po yung dinadaanan namin ni Brad ngayon. So ito na yung simula, Brad, ng off-road. Tanggalin ko lang yung cellphone, Brad, kasi maalog dyan Baka meron kang tanggalin mo din yung cellphone mo kasi off-road na itong dadaanan natin. Okay na yan, paakit na tayo. Paano, Brad? Dito nagsisimula ang totoong adventure. Ready ka na ba? Ready. Okay, let's go. Tara. Sige, mauna ka. Sa likod mo lang ako. Mauna ka tumumba. Arik. Alalay ka lang sa gas pagka yung matatarik na mababato, bababomba lang. Yan lang putik. Sige. Yan mo ulit, masusubukan yung motor mo. Diretso lang yan. Ano yung paakyat to? Hala. So ito yung unang uphill na dadaanan natin dito. Alright, adventure time. Sana dumulas. Masalali lang yung paa mo kung sakaling dudulas yung gulong. Kaya yan. Mulan pa naman kagabi, kaya expected natin na may kadulasan tong daan. Oy. Sige. Taas yan. Alright. Ay, pucha, taas. Babomba pa lang. Huwag mo bababad yung yung gas. Aamoy yan yung panggilid mo Alalay lang yung paa mo. Sige. Pucha, di pa naman ako nag-workout. Sige. Sa braso. Puro taba-taba pa. Pucha, taas. Sige, babomba lang. Sige, bira. Konti na lang. Awit. Sakit sa braso. Yung yung lupa, madulas siya na, yung kulay pula. Nung nakarang inakyat ko si Maxi dito, dumulas yung gulong ko dito. Ay, pucha. Pahinga mo na. Teka, pahinga. Sakit na braso.
Amoy yung panggilid eh. Umoy? Oh, dapat kasi ganun. Bong ganun. Wag mo siyang i-stay lang na nakaganon. Oo nga no. Oh, ganun lang. Bumba para hindi mo may panggilid mo. Sakit. Ang Ano? hirap dito. Sabi ko Siyempre. relax lang. Siyempre, gusto ko tandali sa magagandang tanawin. Oh. Ikaw mo, Brad, gusto mo mag-relax? Oo, sige, tara. Ito pala yung relax. Sakit sa braso. Tara. Alalay ha, madulas yung lupa. Yan na Brad, bubungad sa'yo yung magandang tanawin dyan. Yeah, ganda. Oo, di ba? Oh, may crossing. Oo. Saan tayo? To the left, to the right? Ayun o, may view deck. Ay, dito pala tayo. Doon tayo sa view deck, pumunta tayo doon, tara. Tara. Mauna Pala ka. yung pinaka view deck, lumagpas tayo. Mauna ka mapagod. Sige, Sakit sa braso. go, bira. Teka. Okay. Yun, patag pala to. Oo. Ay, ganda. Kung kayo po ay nagpaplano na pupunta rin dito, kung kayo nakamotor, kaya naman po. Kaso yung mga nakasedan o yung kotse, Vios yan, medyo mahihirapan pa po kayo. Kaya dapat naka 4x4 kayo or SUV na, mga Fortuner, Montero yan, kayang-kayang akitin to. Hindi lang magandang karagatan ang pwede ninyong makita o ma-experience dito sa Dilasag. So kung gusto niyo ng malupit na adventure, kung meron kayong dalang motor, puntahan nyo tong Parang Hills. Kaya doon tayo sa may signage. Pag may angkas kayo, palakarin nyo na lang. Kaya yan kahit may angkas. Kaya ba? Oo. Yan. Ay, ganda. Wow. Woo. I love Parang Hills. So nung nagpunta ako dito last time, wala pa to. So bago na lang to. Dahil nga unti-unti nang nakakilala itong Parang Hills, kaya naglagay na rin sila ng ganito para pwede kayo magpa-picture. Tapos ang ganda ng tanawin doon sa likod. So mula dito sa may nakasulat na Parang Hills, yan, pwede tayong mag-trekking, mapunta roon sa dati ko napuntahan, yung mayroong table saka chair doon sa mismo pinaka-tuktok ng burol. Wala tayong dalang pagkain, so ano lang tayo, titingnan tayo ng magandang tanawin, halangkap ng sariwang hangin, at mas makikita natin yung malapitan yung magandang karagatan dito. So ang trekking na gagawin natin o yung paglalakad, hindi naman sobrang tarik, mga nasa 2 minutes lang nandun na tayo sa tuktok. Depende kung gaano kayo kabilis maglakad. Napano ko? Madulas. Bili-bili ka pa ng bagong sapatos, madulas naman pala. Bibilan mo kasi ko. Oy, binibilan kita, ayaw mo lang isuot. Ayun, madulas nga. Papabili ka pa sa sapatos, madulas ka pala. Madulas. Gusto natin. Pidiliman pa ako. Ulan. Mukhang naghahakot na ng ulan. Gusto na tayong abutan ng ulan dito. Wala pa naman tayo dalang kapote, naiwan dun sa resort. Yan. Ayun yung table bro na sinasabi ko sa'yo. Wow. Tingnan nyo naman ang tanawin dito. Wow.
Wow! Napakalupit talaga ng tanawin dito. Sobrang lakas ng hangin dito. Mafe-feel mo talaga sa mukha mo, sa katawan mo, yung hampas ng lakas ng hangin. Dito sa Parang Hills, ito yung pinaka-spot kung saan dito mo matatanaw yung buong ganda ng tanawin ng lugar na to, na sinasabi nga ng marami na ikinukumpara ito sa Batanes. Ganoon ang itsura ng lugar na to. Yung mga rolling hills na makikita nyo dito, yung mga magagandang rock formations na makikita natin sa baba. Napakadali lang puntahan nito mula doon sa Parang Hills na signage. Lakad lang kayo ng konti. Pag nandito na kayo sa mismong pinakataas, bubungad sa inyo ang Malaparaisong ganda ng Parang Hills. At maganda. Malaparaisong ganda. Gulo talaga ni Fred eh. Malaparaisong ganda. Ganda. Lakas. Lakas tama mo. At isa pa sa maganda dito, ay meron nga pong upuan, tapos may lamesa. Yan, nakaupo kayo habang pinagmamasdan yung tanawin, yung malawak na karagatan, Pacific Ocean. Sarap ng hangin, no? Oo. So yun lang guys, walang mabibili ng pagkain dito. So bago kayo umakyat dito sa Parang Hills, magbaon na kayo, bumili na kayo ng pagkain, then kainin nyo dito. Tapos iwasan lang natin na magkalat, dahil dito nakikita ko may mga kalat na dito. So yun lang yung nakakalungkot. Yung mga turista na pumupunta rito, yung mga pagkain na kinain nila, yung mga kalat, iniiwanan na lang dito. Sana maagapan to kasi napakaganda ng lugar, nakakapanginayang. Malaparaisong ganda ng Parang Hills. Let's go! 1, 2, 3, go! Malaparaisong ganda ng Parang Hills. Oh, 1, 2, 3, go! Tama, 1, 2, 3, go! Malaparaisong ganda ng Parang Hills. Let's go! I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors, like the moon is the sun. Sayaw ka. Kaya Sayaw ka. hindi ako marunong sumayaw. Sayaw ka, hindi. Sino? Okay. 1, 2, 3, go. 1, 2. 1, 2, 3, go. We're going on vacation. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? Ito yung daan papasok doon sa Canaware Beach. Yan, may mga local tourist na rin dito. Luluto sila, oh. Lastog ka kahit. Hello po. Ha? Wow. Tingnan mo naman kung gaano kaputi ang buhangin dito, Brad. Di ba? Underrated itong Canaware Beach. Pwede ba tayo dun? Pwede doon tayo rito sa May Bermuda. Merong balete tree dito, ang laki, oh. Parang yung makikita mo sa Maria Aurora. Grabe, oh.
So kung gusto niyo mag-camping, merong spot dito, may Bermuda grass. Pwede kayo mag-pitch ng tent dyan. So kami ni Brad, dito kami. Merong mga upuan dito na pwede nating tambayan habang tayo ay maliligo mamaya. So hinahanap lang namin yung nagmamanage dito dahil sabi nila may bayad daw. So wala pa akong idea kung magkano. Pero sabi nung napagtanungan namin na pwede pumasok dito, and then mamaya darating yung nagmamanage, doon tayo magbabayad sa kanila. So sa ngayon, uupo muna kami ni Brad dito, papahinga at i-enjoy ang ganda ng karagatan ng Canawer. Ayos yung oras ng punta namin dito kasi makulimlim. Wow. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang buhangin dito. Oh, Brad, sisid na. Ang ganda talaga dito sa Canawer. Isa sa nagbigay ng ganda rito is yung mga nakapalibot na mga kabundukan, yung maputing buhangin at yung kalmado na karagatan dito. So marami ko nakikita rito ng mga locals sa mga bata, naliligo sila. Dahil nga safe maligo dito. So kung gusto ninyong maligo sa karagatan, ito yung magandang spot. So malapit lang to sa Hailey Beach Resort, mga ilang kilometro lang, 3 kilometers. Yan. Mapupuntahan nyo na tong Canawer at mai-enjoy nyo na ang pagligo dito. Linaw ng tubig, oh. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope.